Masasabi ko rin na tama si Trillanes sa kanyang sinasabi na darating na ang pagbabago at ito ang mga nasasabi niya na sa kanyang pag-expose noon kung bakit na marami daw bumabatikos sa kanya at bakit hindi na lang siya magtatrabaho sa gobyerno. Subalit walang naninindigan, hindi malalaman ang katiwalian sa gobyerno at ako'y isang lumalaban kay Trillanes nung una dahil sa paniniwala ko na budol ako dahil isa ako sa taga Mindanao at ang pagkakaalam ko ay malaking tulong na unang-una magkakaroon ng presidente for the first time sa Mindanao at ito'y magiging isang malaking pagbabago. Subalit kabaligtaran at ito'y isang mala diablo o kahayupan dahil ang gawaing pagpatay ay isa sa diablo at ang kasinungalingan ito'y nasusulat sa libro ni Juan at ang paggagawa ng kasinungalingan at mga karumaldumal na gawa ay hindi gawain sa isang mabuting panggobyerno lalo na sa mandate ng ating Panginoon. Nung nalaman ko kay Trillanes ang mga ginagawa sa pag-witness sa sinasabi ni Matumato, ni Sir ni Las Cañas at ni Sir at ganoon din ang pagigipit sa tinatawag ng political persecution kay Laila de Lima, ang iba na ginagawa ng mga manipulated gawang ka ng kaso o kaya tatanggalin ka sa posisyon mo kagaya sa sinasabi ni Trillanes na sa ombudsman na nagkaroon na ng COA report at kanyang tinanggal. Ang lahat ay tinatakot, kinukontrol pati sa judikatura, judicial system at sa ating law enforcement. At wala nang magagawa ang mga tao kundi iyuyuko, lalong-lalo na sa kanyang wars on drug na kung saan nililista pati ang mga kalaban niya. Ang sabi ni Trillanes, hindi lang mga drug user kundi pati na yung kalaban niya na hindi sumusunod sa kanya ay sinililista na rin niya. Ang pananakot at ang kanyang ginagawa ay isang malaking kadyabluhan at kalaban sa katotohanan. Ang pagkambit na sa China at ang kanilang pagtatry doon, pagbigay ng panampak sa China at ganoon din naman ang pagiging loyal nila sa China, great communism na lulo ng mga komunista. Bigyan natin si Congressman Trillanes. Sabi sa akin, puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalian sa gobyerno, walang magrereklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tungkulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan. Ang mulat sa katotohanan, nagrereklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawalan ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished.